3 araw bago yung ano, yung hearing. Alam natin lahat 'yan, ano na 'yan, pressured 'yan ng administrasyon dahil yang COA, yang AMLAC, lahat 'yan ano, lahat 'yan, may kontrol ang presidente natin diyan. Tanga na lang maniniwala na wala. Bobo lang si Bongbong pero bobo lang 'yun, sa ano, sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Pero sa paggawa ng kademonyuhan, matalino 'yun. Walang ibang alam gawin 'yan, ulol na 'yan kundi puro kasamaan. Hari nga ng kadiliman niyang gago na 'yan, eh. O kaya itong mga sasabihin nyo, kala ko ba bobo si Bongbong? Paano niya lahat ito? Paano niya magagawa lahat ng ito? Yung mga pamumulito ko na yan, eklabo. Kung bobo siya. O bobo siya sa paggawa ng kabutihan. Pero gawa sa kasamaan, kademonyuhan, na first honor yan. Cum laude yan. Putang ina, scholar ni Satanas yan, eh. Maraming pinaaral si Satanas sa mundo. Si Hitler, si Stalin, si Lenin, si Mao, si Kim Jong-un, si Kim Jong-il. Yan mga demo sino pa ba? Si Bongbong Marcos Sr., si Bongbong Marcos Jr. Mga scholar ni Satanas yan. Ayaw nyo maniwala sa akin. Kaya nga, sabi ko nga, si cum laude sa katarantado niya, pag pinagawa mo mabuti yan, may ano yan, kabutihang ano yan, gagawin. Wala, hindi naman scholar ni Jesus yan, kundi scholar ni Diablo yan, eh. Paano may magagawang mabuti yan? Kaya nga, itong lahat ng nangyayari ngayon, putya yan ang specialty ng mga Marcos, guluhin ng bayang Pilipinas. Walang ginawa mabuti ang mga Marcos na yan. Kaya kahit si Amy, wag nyo nang iboboto yan sa susunod na eleksyon. Kahit sino pa, basta Marcos ang apelyido. Kahit hindi naman nila kamag-anak, basta Marcos apelyido, putang ina, wag nyo nang pabotohin niya. Salot yung pangalan na yan. O eto, katulad dito, isang salot na ito. Si Martin Romualdez na malaki tenga. Sabi ko nga sa inyo, kung si Pinocchio ang humahaba ilong, pag nagsisinungaling, si Martin lumalaki tenga. Napakasinungaling ng hayop na ito. O ngayon, bumabalik na sa pagmumukha niya lahat ng mga ginagawa niyang kademonyuhan. Ngayon, yung mismong administrasyon na kasabwat niya, kasapakat niya, ito ang ginagawa sa kanya, dinadali siya ngayon ng administrasyon nila mismo. Nilalaglag siya ng kanyang pinsan dahil kanyang pinsan na si Bongbong dahil nga papunta sa kanila yung biyahe ng korupsyon, eh. Puta na papunta na sa kanila, pag ganun na, eh. Ayan, kaya sabi nito ni Bongbong Marcos, puta, hindi pwedeng ako, iliko mo yan. Padaanin mo ng Leyte yan. Ayun. So sino bang tumitira ngayon? Yung aso ni Bongbong. Sino ba nagtalaga dito kay Remulla? Si Bongbong. So ngayon na-check na nito ngayon ni Romualdez na po, delikado ko na nagtandem na yung dalawang scholar ni Satanas, ha. Ito na. So siya na ngayon ang tinatarget, pero wag tayong papabudol, ha. Wag tayong papabudol. Kasi ito na naman sasabihin na, di ba, kahit pinsan may imbestigahan, walang makakalusot dito. Tapos, papawalang sala din yan si Romualdez. Maniwala kayo itong ginagawa nila na, kunyari, sasampahan siya ng demanda, kunyari ganito, magtitiis lang ng konti yan. Pagdating na Sandigan Bayan, i-dismiss din yung kaso na yan. Ganyan-ganyan din yung ginawa nila, sa impeachment ni Bongbong Marcos, eh. Kunyari, nag-file ng impeachment, kunyari, sufficient in form, tapos nung sufficient in substance na, dinismiss na. Ganyan din yan yung kay Romualdez. Akala ninyo, nag-aaway yung magpinsan na yan? Hindi. Palabas nila yan. Kita ninyo, hindi ba? Pati pinsan. Pinaimbestigahan, iniimbestigahan, kinasuhan. Ang problema nga lang, hindi tumayo yung kaso. Ganun yun. Kunyari, nag-aaway yung dalawa na yan para malibang tayo, pero putsang ina yan, madidismiss yung mga kaso na yan, pustahan tayo. Ito kay Romualdez na to, wala ito. Hindi to tutuloy. Di ba, pinapaimbestigahan kunyari ng ni Remulla, galit na galit, nag-aaway sila kunyari. Para palabasin na matino si Remulla, para si Remulla patas na sinasampahan niya lahat ng kaso. Pero pustahan tayo. Si Chis Escudero lang ang makukulong dito. At saka yan si Jinggoy. Kasi ginawa na nila yan kay Senator Bong Revilla, eh. Kahit walang kasalanan si Senator Bong Revilla, nakakulong siya ngayon, eh. Dahil itinuturo lang siya, walang hard evidence, ha. Itong si Romualdez may hard evidence. At ito pa matindi. Ginamit ng ombudsman yung tawag dito, mga testimonya ni Gutesat nung 18 Marines. Ginamit yun. So ito maganda nito. Yun ang ginamit na basihan, tapos i-dismiss na Sandigan Bayan. Di meron na ngayong dahilan si Panfilo Lacson na hindi ipatawag yung 18 Marines. Bakit? Ginamit yung testimonya nila sa Sandigan Bayan, dinismiss. Ba't ko pa ipapatawag yan dito sa Senado?
Ganyan kagaling yung mga gago na yan. Style nila bulok, kunyari lang yan. Pero po kunyari, pinipressure nila, finifreeze ng AMLA, pero maniwala ka sa hindi, nagagalaw pa rin niya pera niyan. Maniwala ka sa hindi, palabas lang nila yan, yung mga ganyang keso, pati si Martin Romualdez kinakasuhan. Palabas lang yan. O, ganun din niya, madidismiss yan, matatanggal din yung freeze order, tapos sasabihin yan, ano pang ginagawa ninyong sinisiraan nyo pa ako? Sinabi na ng Sandigan Bayan, wala akong kasalanan. Ano pang sinisisi nyo ko? Sinabi na ng sinabi ng Sandigan Bayan. Sinampahan ako ng kaso, hinarap ko, sinabi ng Sandigan Bayan, walang basihan yung 18 Marines. Ngayon, ako naman si Lacson, bakit nyo pa sinasabi sa akin na ipatawag yung 18 Marines? Sandigan Bayan nga, hindi na pinaniwalaan yung kanilang testimonya, ako pa kaya. Hindi ba mga ganyang style bulok yan? Panoorin natin to, style bulok nila. 5 hanggang 6 na kaso pa raw ang inihahanda ng Office of the Ombudsman laban kay Data Representative Martin Romualdez. Nasa 5 hanggang 6 na kaso, kahit 1 milyong kaso pa yan. Kahit 1 milyong kaso pa yan, walang mangyayari dyan dahil palabas lang nila yan. preliminary investigation na rin daw ang mga reklamo laban sa dating House Speaker. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye. Matapos kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang freeze orders ng Court of Appeals sa bank accounts at ari-arian ni incumbent late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ng Ombudsman sa programang executive session ng DZRH News na may mga tinatrabaho pang kaso laban kay Romualdez. Actually, isang kaso pa lang yan, pero we have around 5 to 6 cases lined up. Diba? Sikat na sikat si Remulla dito. Sikat na sikat siya dito, parang pinalalabas na siya ang pinakamagaling. Na siya ang pinakamalupit, diba, na wala akong sinisino dito. Pero maniwala ka madidismiss yan. Pag na-dismiss lahat yan, 5 hanggang 6 na kaso, putsang ina double jeopardy, hindi nyo na yun may ifa-file ulit. Style lang nila to. Walang mangyayari dyan. Magkakasabot yan sabi ko nga sa inyo, walang honor among thieves. Lahat yan, puros mga kawatan yan, lahat yan, puros mga gago yan. Pinasasakay lang tayo sa kaso na to. Hindi tayo maniniwala hanggat hindi nakukonvict at hindi nakukulong ito si Martin Romualdez ng mahabang panahon. Hanggat nasa labas yan, nagdadrama-drama yan na ganyan, wala yan. Palabas lang nila yan, mga boss. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Nasa ilalim na rin anya ng preliminary investigation ang mga reklamo laban sa pinsan ng Pangulo. Pero hindi na muna nagbahagi ng iba pang detalye si Remulla. All the cases will involve the same action by the AMLC. Kaya itong sa court, i-manifest na lang namin sa court, meron ba kami ibang kaso. Ang kalaban namin dito, akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, taga-gobyerno to. Diba? Akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, taga-gobyerno to. Yabang-yabang niya diba? Ba't hindi siya ganyang kayabang nung una? Kasi nga, meron na silang gameplay. Ang gameplay niyan, iaharas nila kunyari si Martin Romualdez. Kakasuhan nila si Martin Romualdez. In my, sa capacity ko, kinasuhan ko. Pagdating sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, dismissed yan. Makakapag-bail yan. Tapos pahahabain lang nila yung kaso niyan. Ano na mangyayari? Wala rin. Palabas lang nila itong mga style bulok. Maraming pera, may kapangyarihan. Hindi ho madali labanan to. Una nang kinumpirma ng Nakita niyo yung nakita niyo yung posisyon niya. Hindi madali labanan to. Taga-gobyerno to. Malaking tao to. Mayaman to. Hero na naman si Ulul. Pero ang tanong, tutuluyan ba? Ang tanong dito, ikaw ikukulong ba talaga? Ito, isang tanong pa rito. Alam ba ni Martin ito? Baka mamaya, play ni Bongbong tsaka ni Remulla ito, pero hindi alam ni Martin to, kaya nagre-react to si Martin. Siyempre, magre-reach out si Martin, tapos sasabihin na, ikaw na sakripisyo, boss. Kukulong ka lang saglit, mga 3 years, ganyan. Tapos, papawalang sala ka rin. Huwag ka mag-alala, sakripisyo ka konti. Bakit ako? Yun lang siguro ang kinasasama ng loob ni Romualdez. Kasi katulad nung kay Bong Revilla, di ba, yung unang kaso ni Bong Revilla, silang dalawa ni Jinggoy. Kinasuhan sila ng plunder. After how many years? 4 years silang nakulong doon sa krami. 4 na taon. Pagkatapos noon, inakwit sila. Hindi sila guilty. Nakatakbo sila sa posisyon. Okay yun, wala silang kasalanan. Ito kay Martin Romualdez, talagang may kasalanan to. Pero malamang ganyan lang din ang gagawin niyan. For show, kunyari ikukulong. For show, kunyari aarestuhin, pero mabilis na madidismiss yung case na yan. Kung sila Bong Revilla, pinatunayan talaga nila na wala silang kasalanan for 4 years silang nakakulong. Ito si Romualdez, baka walang 2 linggo nakakulong to. Maniwala kayo. Sasabihin na, walang basis yung mga akusasyon sa kanya dismiss. Wala na.
Hindi mo na siya pwedeng sampahan ng kaso ulit patungkol sa flood control scandal na yan. Di ba? Money Laundering Council o AMLAC na naglabas na ng freeze order ang CA laban sa isang di pinangalanang kongresista na kalaunay tinukoy nga ng ombudsman bilang si Romualdez. Ayon sa AMLAC, 25 bank account at 10 insurance policy na nakapangalan sa mambabatas ang napasailalim ng freeze order. Sakop din ito ang iba pang ari-arian ng business associate at isang corporate entity na naiuugnay kay Romualdez. Dagdag din ng AMLAC, may probable cause para sa Court of Appeals na iugnay ang mga ari-arian ni Romualdez sa plunder, direct at indirect bribery at graft and corruption. Sa ngayon, tikom pa ang kampo ni Romualdez patungkol sa freeze order. Una nang pinabulaanan ng dating House Speaker na siya ang mastermind ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. Nanindigan din siyang hindi lang sa iisang tao nakadepende ang national budget at una itong dumadaan sa kamay ng ehekutibo. Para sa Agenda Week, Yan. So, palabas lang yan. Huwag kayong magpapabudol dyan. Katarantaduhan niya. Huwag kayong maniniwala dyan. Itong mga ganitong palabas nila, maniwala kayo. Magkakasabat pa rin yan. Kaya huwag kayong, nakawawa naman si Romualdez. Romualdez, magsalita ka na. Hanggat hindi yan nilalaglag yung pangalan ng pinsan niya, hanggat ibang tao ang nilalaglag niya si Chis Escudero, nilalaglag niya si ganito, si ganyan. Hanggat ibang tao ang pinapangalanan niyan, putang ina, kasabwat pa rin ni Bongbong niya. Huwag kayong maniwala sa ulol na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong